Salamat po, mabuo tayo lahat. Sa nag-practice pong Secretary Luwalhati, Lou Antonino, Secretary Maroa, Secretary Junabaya, ako na po mag-i-introduce sa lahat ng dignitaries dito. Obedient rin po ako kung inutusan dito. Secretary Edwin Lacerda. Of course, Deputy Speaker Beng Climaco, Congressman Irby Fabian, Mayor Celso Lobregat, Armed Governor Mujib Hataman, Father Tony Moreno, Father Albert Alejo, National Youth Commission Commissioner Earl Saavedra, heads of higher education institutions, members of the academy, fellow workers in government, honored guests, mi querido compoblanos. With due apologies to my Spanish professors at the Ateneo de Manila, who hopefully will be retired and will not be watching this particular portion of the speech. Ito talagang multilingual. Balik tayo sa Tagalog pala ngayon. Mula tayong lahat sa imahen ng Mindanao na matagal na itatak sa isipan ng marami. Pugad ng hindi matapos-tapos na hidwaan at karahasan po kung saan nagahari ang iilan. Habang-habang buhay nakagapo sa siklo ng kahirapan ang karamihan. Nananatili ang ganitong kalagayan sa Mindanao, hindi lamang dahil panay pagpapayaman at panlalamang ang inatupag ng mga dating namumuno, kundi dahil rin patuloy na nabaliwala ang antas ng edukasyon at karunungan ng mga taga-Mindanao. Bago ko pagpatuloy yung talumpati, naalala ko lang yung debate sinasabi ni Celso. Alam niyo, baka naman sabihin na iba, kailan ko na lang napansin ng Mindanao. Tama ho siya, noong 2001, may debate ho silang ginawa. Sinasabi ko sila dahil kami ho audience. Parang hinihintay namin yung mga dalubhasa ng Mindanao, makinatawan nyo, magtalakay ng panukalang mga amendments sa Organic Act, mostly Mindanao. Hinintay namin ang resulta ng debate nila for, tama ba ako, 17 hours yata eh. Parang alas 4 ng hapon, natapos ng 1:30 ng kinabukasan ng hapon. So, sila lang ho nagde-debate dahil kami naman ho yung nag-aaral sa debate nila. Noong natapos po yung debate, nagkabutuhan, lahat po na nagdebate na magdamag na yun, ang boto po lang no. So ako po yung lumapit kay Lou Antonino, no? Dahil senior ko po sa Kongreso, sabi ko, Ma'am Lou, ako pasensya ka na. Hindi ko maintindihan yung pinagagawa natin dito. 17 oras tayo, actually kayo, nagdebate. Lahat pala kayo, ayaw niyo yung produkto ng resulta ng debate niyo. Ano ba ginawa natin dito? Tapos pinaliwanag niya. Pero tapos na po yun. Ngayon naman ho sana ay pag nagtatalakay tayo, may saysay at may patutunguhan tayo. Paano naman matututong magbasa, sumulat at mag-isip? Ang mga kababayan natin, at ito po'y narinig na iba sa inyo, Ghost Bridge ang kanilang tatawirin para hanapin ang ghost school na papasukan para maturuan ng ghost teacher. Pihado po talagang ghost future din ang mamamalahin ng ating kabataan. Sa kabila ng katakot-takot na kalagayang pinasa natin, hindi po tayo nalihis sa ating panata para sa Mindanao. Kapayapaan, edukasyon, oportunidad at mas matiwasay na kabuhayan sa tuwid na daan. Matapos ang 2 taon at 6 na buwan ng sama-sama nating pagkakapit-bisig, hindi maikakaila ang laki ng pagkakaiba sa Mindanao ng ating dinatnan noon at sa Mindanao na talaga namang ipinagmamalaki natin sa kasalukuyan. At ngayong lalo pang naging aktibo sa pakikilahok ang mga higher education institutions sa ating krusada tungo sa mapayapat maulad ng Mindanao, higit pang tumataas ang ating kumpiyansa sa napipintong tagumpay ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat po tayo sa Ateneo de Zamboanga University sa kanilang inisyatiba na likumin ang mga kolehiyo at pamantasan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at sama-samang humubog ng mga mekanismong magpapabuti sa kalagayan. Hindi lamang ng Mindanao, kundi maging sa kalakhang bahagi ng lipunan. Alam mo niyo, nung mga 2 gabi na po lumipas, nagkataon po tayong makausap ang pinakamalalaking mga negosyante ng ating pong ekonomiya. Napag-usapan namin ang enerhiya. Sabi po nila sa akin, magkakaroon tayo ng surplus at malapit tayong magkaroon ng surplus sa kuryente. Sagot ko, sa Mindanao yata parang may surplus tayo, pero tanda ko nung pinag-uusapan natin to sa Davao. 4 megawatts ang surplus. Pag nagsarado ho yung planta dahil may routine maintenance,
wala hong mababa sa 300 megawatts sa planta. So yung 4 megawatts ang tatakip sa 300 megawatts na ma-offline. Medyo nipis naman yata surplus dito. Pero itong negosyante, hindi ko na ho babanggitin, no? Pero sabi ho niya sa akin, 4 na grupong malalaking negosyante or 4 na kumpanya malalaki ang nagsabi sa amin, sir, ang commitment namin sa iyo, 3,000 megawatts. Sabi ko hindi ko lang naitanong, sa Mindanao lang ba yan? Ang dulong nung usapan namin, ngayon na baka kinakapos sa Mindanao sa kuryente, hindi ho natatagal ang panahon na kung saan mag-e-export ng kuryente ang Mindanao dahil sobra-sobra ang dito. Commitment po nitong 4 na negosyante ito. Ibig sabihin po nun, kada magkita kami at hindi nila mapakita yung commitment nila, sasabihin ko, paano to? Tsaka na tayo mag-usap. No? So, tayo po yung mataas ang kumpiyansa dahil yung makakausap po natin, hepe nito mapagkadambuhala mga korporasyon na ito na talaga handa. Siyempre, sa tulong ng komunidad, mangyayari po ito. Tikal po ang ginagampanan ng papel ng mga kolehiyo at pamantasan sa pagpapalagon sa mga produkto at kaalaman ng kinabibilangan nilang komunidad. Ang nakakalungkot po, sangkatutak na research papers na hindi napapakinabangan ang naitatambak sa mga library hindi naman ho pinupuntahan natin kabataan dahil wala nga ho sa isa-isa kanilang lipunan. Milyong-milyong pondo ang ibinibigay para sa mga research and development ng mga produktong hindi naman likas na napapayabong sa kanilang lokalidad. Tuwang-tuwa po sila sa pagtitindig ng sarili nilang matayog na kastilyo habang nakatingala at sobrang diskonektado ang mga nakapaligid sa kanilang mga pamayanan. Halimbawa po, at ito po yung natutunan ko sa isang napakahusay na profesor sa Bicol State University. At ang sabi po niya, dati puro mais at palay ang sinasaliksik ng mga pamantasan sa kanilang panlugar. Pero ang kanilang pangunahin, kung di man kaisa-isang produkto, kadalasan ay produkto ng niyog. Paano naman maibabalik sa komunidad ang santambak ng mga research papers kung nakababad lang sa mga lumang pag-aaral ang mga institusyon? Dahil nga sa mga gasgas at dekahon na pag-aaral, kumakapal nga ang curriculum vitae ng kanilang mga dalubhasa, pero nakinabang ba ang komunidad na kinabibilangan nito? Siyempre, sagot po, hindi. Pinag-aralan, palay at mais, ang produkto niyog, mahirap po i-translate. Tama po ba? Kaya naman, saludo po tayo nga sa pagsisikap at pagkamalikhain ng isang eksperto mula nga po sa Bicol State University, si Dr. Justino Arboleda. Isinulang niya ang pagsusuri sa nyog at paano pa mapapalago ang paggamit sa produkto ng nyog, lalong-lalo na sa paggamit ng tinawag niyang coco coir fiber bilang mabisang kasangkapan para pigilan ang pagguho ng lupa, para mag-line ng mga landfill, maghihinto ng desertification at marami pang ibang paggagamitan nito. Dahil sa pagsusumika po ni Dr. Arboleda, nakatipid ang DPWH at ang sambayanan ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa slope protection at soil erosion control. Sa kasalukuyan, may 62 road projects mula sa 12 rehiyon ang gumagamit ng coconut para maiwasan ang pagguho ng lupa, habang umangat rin ang bilang ng mga coco coir community-based processing centers mula 16 noong 2011 hanggang 50 nitong 2012. Dati nagtitiis tayo sa mas magastos at madaling masirang teknolohiya. Ngayon, gamit ang mas murang coco coir fiber, mas matibay ang ating slope protection, mas nakikinabang ang ating mga lokal na komunidad, at talaga nakakatulong tayo para pangalagaan ang ating kalikasan. Ayon nga po kay Secretary Singson, sa sobrang in-demand na produktong ito at dahil ini-export na ang ating coco coir sa maraming bansa, magugulat po kayo, kasama na dyan ang Japan, China, Germany, Amerika, at iba pang bansa. Minsan po, actually sasabi ng writer ko, minsan tayo ang naubusan ng supply ng coco coir. Ang sabi po sa akin kamakailan, wala na raw tayong coco coir na export na. Kaya yun po ang dahilan kung bakit dapat palaguin din natin ang ating coconut industry. Naging posible po ito dahil sa dedikasyon ng isang tao, hindi para pakapalin ang kanyang credentials at maging makasarili, kundi para matiyak na ang kanyang mga sinaliksik
ay magkaroon ng positibong ambag sa buhay ng kanyang mga kababayan. Kung hingi ako, samantalin ko na yung pagkakataon nakausap kayo, dagdagan ko lang yung konti. No? So yung unang produkto, kinukuha ko do sa husk, no? Yung fibers, yun ang ginagawang coco coir. Habang pinoprocess po nyo to, may dust or may pulbong na po-produce, ang tinawag po na coco peat, nag-enhance po ng ating lupa. Okay. Yung, syempre, yung pinagtawanan po ako nung galing ako ng Amerika at sinabi ko, ang laki ng demand para sa coco water. Mula 1,000,000, ngayon po last time ko tinignan yung report, nasa 11 million liters of coconut water na po ang ine-export natin. Sinabayan pa noon isang article na nabasa ko sa Economist magazine, kung di ako nagkakamali, kung saan namomroblema na po yung nagsusupply ng coconut water sa pandaigdigang pangangalakal dahil kulang ang supply. Ang Pilipinas po at Indonesia, Thailand, ang mga pangunahin nagsusupply, at yung ahong nandito sa atin sa pinakamalaki, hindi na siya makakomit ng dagdag na merkado dahil nga pinoproblema ang supply. So ulitin ko lang po, no? Yung coconut, the tree of life, talaga naman parami ang pag-agamitan. Marami tayong avenues na maidagdag sa kakayahan ng ating magsasakang paangatin ng kanyang buhay. At nagmula po ito, no? Dahil nga nagtanong ang isang profesor, Arboleda, na bakit ba tayo nag-aaral na walang saysay sa komunidad natin? Sinalin siya sarili, pinapakinabangan ngayon ng kanyang komunidad. Ito mismo ang batayang prinsipyo ng malasakit na nais kong makita mula sa ating mga institusyong pang-edukasyon. Wala pong duda sa ibinubuhos sa pagsusumikap ng pamahalaan para pasanin ang mga hinaing na mga kababayan nating nahihirapan dito sa Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng bansang Australia, 3.93 bilyong piso po ang pondo para sa Basic Education Assistance for Muslim Mindanao, isa pong pet project at priority project ni Governor Hataman na baka mas kilala nyo sa ngalang Beam Arm. Pundasyon po ito ng ating mga kabataan mula kinder hanggang sa technical vocational training ng mga out-of-school youth sa 5 probinsya at 2 lungsod sa katimugang bahagi ng ating pambansa. Mahigit 1,482,100 na kabahayan na rin ang nakarehistro sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program mula sa Mindanao. Sa kanila napunta ang 11.63 bilyong pisong pondo para iligtas sila mula sa kumunoy ng kahirapan. Malinaw po sa mga proyekto ito ang patuloy na pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga kababayan natin dito sa Mindanao. Subalit, mas magiging epektibo ito kung handa rin ang ating mga institusyon para makisagwan tungo sa katuparan ng ating mga atikain. Samantalahin po natin ang kakaibang kumpiyansa ng mundo sa Pilipinas. Samantalahin po natin ang kumakalat na kapayapaan at kasaganahan sa buong Mindanao sa tuwid na daan. Madalas po tayong may nakakasalumuhang mga personalidad na may maigting na advokasiyang isinusulong at wala pong masama rito. Subalit kapag sarado po ang isip natin at hindi tayo bukas sa iba pang punto de vista, ipinagdadamot din natin ang pagkakataon na makabuo ng solusyong akma at makabubuti sa lahat. Kung talagang gusto nating umusad ang ating bayan, handa rin dapat tayong makilahok sa patas na diskurso at hindi puro sarili lang natin ang ating pinapakinggan. Pumanig po tayo sa mga handang makiambag at makilahok. Hindi sa mga reklamo ng reklamo pero wala namang inaalok na solusyon. Nag-uumapaw po talaga tayo sa mga likas na yaman, gayon din sa kaliwat kanang oportunidad. Subalit wala na pong mas mabisa at mahalaga pangbukal ng lakas ang ating bansa, kundi ang taong bayan mismo. Mga Pilipinong may sipag, may talino at may kakayahang itimon ang kanilang kapalaran tungo sa buhay na kanilang talagang inaasam. Kaya naman umaasa po akong lahat ng paksang tatalakayin ninyo sa pagtitipong ito ay nakatutok sa ikabubuti na kapakanan ng mga kababayan natin mula man sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao. Napipitas na nga po natin ang mga bunga ng pagtahak sa tuwid na landas at umaasa akong hindi po kayo magpapalihis sa mga ingay at negatibismo ng ilang nais lamang tayong ibalik sa malubak na nakaraan. Mag-isa lang po tayo sa agenda ng pagbabago. Gampanan lang natin ang ating mga tungkulin bilang mabuting Pilipino at ipagpatuloy ang pagpupunla ng dunong, kakayahan
at pagsasanay sa ating mga kababayan upang ang kinabukasan natin ay di hamak na mas maganda at mas mayabong kaysa sa ating nakagisnan. Bago po ako magtapos, alam mo nyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung good news. Well, first of all, no, talagang totoo ako nakabalik ako dito sa Zamboanga. Pagkatagal-tagal na po tayo iniimbita ni Beng at nauna po nadala yung kuratsa bago ako nakabalik dito. No? Yun naman po hindi dahil sa ayaw kong babalik dito, talagang hindi ho magkatugma-tugma yung ating schedule at yung aking pakiusap sa PSG na kailangan makadalo tayo kagad. Pero nandito na ako ngayon. Talagang nung itong hotel na pinagdadulungan natin, meeting na to, sabi ko, alam ko yan ah. Tulog ako dati dyan. Pagdating ko sa airport kanina, kako iba na yung hotel ah. Laki na bigla nito ah. So 1 year na raw pala to. Yung siguro ano bang simpleng paliwanag nasa na ba tayo ngayon? Yung pinakamabilis ho indicator ng ating ekonomiya, sinasabi kadalasan yung stock market. Okay? Paalala ko lang, narinig niyo ako sinabi siguro to. Dati ho 4,000 na level ng Philippine Stock Exchange Index, parang ceiling, aabot, kapraso, baba kagad. No? Ngayon ho, nasa 6,000 na tayong level. 6,100 yung huling binalita sa akin. Nasa na ba tayo? 60, Edwin, ikaw nagre-record? 68? More or less 68, baka 67 time sinira yung record. Okay. Yung hindi pa ho tayo investment grade, sabi ng mga credit ratings agency. Sila ho kasi conservative. Napaso sila ng Lehman Brothers. Pero pinauutang na tayo ng mga financial institutions investment grade level na. Ibig sabihin po nun, yung kailangan natin pantustos sa ating deficit, no, nakukuha natin mas mura. Dahil mas mura, no, mas konting interest sa binabayad, yung medyo mas malayo ang inaabot ng bawat piso sa kaban ng bayan. Sabayan pa natin ang matinong paggugol nito, tulad ng nangyari nga sa example natin, dito po sa Araneta Avenue sa Quezon City, Araneta Avenue at saka Quezon Avenue. Okay? Paratihong traffic, gumawa sila ng underpass. Noong unang inestimate yung project, ng ating pinalitan, 690 million ang kailangan na ho dyan. Sabi ni Secretary Singson, parang masyado malaki yata yan. Sinubukan nilang bawasan lahat ng palagay nilang maling gastos, naging 500 plus million. Nung actual na pinabid out, natapos yung proyekto, 430 million na lang po ang talagang ginastos at 100 days in advance natapos yung proyekto. Okay. Ngayon, talagang umuusad at talagang umaabante yung ating pakipag-usap sa MILF. Talaga naman pong na-demonstrate na nila ang kagustuhan lang magkaroon tayo ng kapayapaan. Pagkakataon natin itong ilagay yung environment na tinatawag, kung saan magkakaroon ng pagkakataon na talagang imbis na maghatakan tayo pababa, talagang magkatulungan tayo paangat. Di ba? Oportunidad lahat ito, at ba't ko nabanggit lahat sa inyo ito? Pinaalala sa akin ng aking Assistant Secretary, si Jun Delantar, na nagpunta kami nung kampanya dito sa Zamboanga. Dito rin po niya unang nadama, panalo na tayo. No? Ilang oras nga ba tayo, Beng, doon sa motorcade? Basta inimbita namin sila ng hapon, nagkita-kita kami gabi na doon po sa ating rally. No? Ngayon, lahat po ng mga nakasama natin noon at kasama pa rin natin ngayon, nangahas. No? They dared to dream. No? They saw the situation and they said, this is wrong. They refused to give up. They took up the challenge, and we are where we are now because people dreamt and worked on their dream. No? There is no limit to where we can go to so long as we have faith in God and so long as we continue to dream and believe in the capacity, in our capacity or collective capacity to take care of each and every one. That is the essence of where we have to go to and how we will get there. We are responsible for our fellow man. Thank you. Good afternoon.